Natapos ang ating last chapter sa Kaiju number 8, kung saan inatake ni Captain Ashiro Mina ang Kaiju number 9 gamit ang kanyang signature weapon. Nagawang masira ni Captain Ashiro ang mga kamay ng halimaw na naging dahilan upang magkaroon ng pagkakataong atakihin ni Hibino Kafka ang core ng Kaiju number 9. Ginamit ng Kaiju number 8 ang kanyang natitirang move at matagumpay niyang nasira ang core ng halimaw. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Kaiju number 8, at ito ay ang chapter 113. Nagsimula ang chapter, kung saan nasira ni Kafka ang core ng Kaiju number 9, at hindi nito inasahan na tuluyan na niyang mababasag ang core ng halimaw, habang ang Kaiju number 9 ay labis na naramdaman ang natamo nitong atake, at napasuka ito ng dugo, sa pinsalang nangyari sa kanya. Labis naman ang tuwang naramdaman ng operator, at sumigaw ito upang sabihan ang lahat ng tao at Defense Force troop members, na matagumpay niyang tinamaan ang kalaban. Ang core ng Kaiju number 9, ay tuluyan ng nasira. Habang ang dalawang magkatunggali ay magkaharap, sinabi ng Kaiju number 9 sa ating bida, na ito na ang wakas, Kaiju number 8, kaya mag-usap muna tayo bago ang lahat. Matapos magsalita ng Kaiju number 9, ay biglang nag-iba at napunta sa ibang lugar si Hibino Kafka, kung saan may mga samurai ang nakahandusay sa kanyang paligid. Naguguluhan ang ating bida sa kanyang nakikita, at sinabi sa kanyang sarili na anong nangyayari. Ito ba ay isang digmaan na nasa loob ng Kaiju number 9? Saan siya nagpunta? Tinignan ni Kaiju number 8 ang kanyang paligid, upang hanapin ito, ngunit ang kanyang nakita ay isang maskara na nasa sahig. Sinaad ng ating bida na ang maskara na ito ay parang nakita ko na dati. May bigla namang tumawag sa kanya, at nung tinignan niya ito, ay nakita niya ang Kaiju number 9 na nasa kanyang likuran, at naging batang halimaw ito na ikinagulat niya. Nagsalita ang batang Kaiju number 9, at sinabi sa Kaiju number 8, na noong una, akala ko ay isang simpleng pagkakataon lamang na nagpakita ka sa akin, pero pagkatapos ng maramdaman ko ang kapangyarihan na nasa loob mo, ay napagtanto ko ang isang bagay, mula sa simula, ang buong serye ng mga pangyayari na ito, ay hindi maiiwasan. Hindi maintindihan ng Kaiju number 8 ang gustong ipahiwatig nito sa kanya, at tinanong na kung ano ang ibig mong sabihin. Sinabi ng Kaiju number 9 sa kanya na may bumabalik ba sa iyong mga alaala sa lugar na iyong kinalalagyan ngayon. Muli namang nagtanong ang ating bida, at sinabi na kung ano ang gusto mong ipahiwatig. Sinambit ng kanyang kalaban na nakikita ko, hindi ka pa rin ganoon kakonektado dito sa lugar na nakikita mo. Upang maipakita mo ang ganitong kapangyarihan, tiyak na napakalaki ng galit mo noon. Muli namang nagsalita ang ating bida, at sinabi sa batang Kaiju number 9, na ano na naman ang pinagsasabi mo. Kung hindi ka pa namamatay, ay hindi ako susuko at patuloy lang akong aatake. Sinaad ng halimaw na hindi na kailangan, dahil panalo ka na, malapit na akong mawala at nasira na rin ang aking mga ambisyon, tapos na ang ating laban, at ang tagumpay ay sa iyo, Kafka Hibino. Talagang nag-enjoy ako, at paulit-ulit na hindi nabigo ang sangkatauhan na lagpasan ng aking mga inaasahan. Nasira niyo na ang lahat ng aking plano, gusto ko pa sanang lumawak ang aking kaalaman, gusto ko pa sanang mas matuto pa, gusto kong maging mas mapalapit pa sa buong mundo, ngunit lubos akong natalo. Bigla namang nagsalita ang Kaiju number 8 at sinabi, na tumigil ka na sa pagsisinungaling mo Kaiju number 9. Sinabi ng halimaw, na hindi ako nagsisinungaling. Wala na akong itinatago pa na kapangyarihan. Sinaad ni Kafka, na sinungaling. Alam kong may itinatago ka pang kakayahan. May bagay na nararamdamang kakaiba si Kafka sa kanyang kalaban at sinabi, na sabihin mo sa akin kung ano ang mga bagay na gustong ko mawala sa iyong katawan. Bigla namang nagparamdam ang halimaw na nasa loob ng katawan ni Hibino Kafka, at paulit-ulit na sinasabi sa kanya na mamatay, mamatay. Tinignan ng ating bida habang labis ang kabang nararamdaman nito, at sinabi niya sa kanyang sarili, na anong klaseng reaksyon ang nangyayari sa kanya. May isang bagay naman ang gustong lumabas sa bibig ng Kaiju number 9, at sinabi nito, na talagang ayaw kong umabot sa ganitong sitwasyon. Ngayon na ang core ko ay nasira na ng tuluyan, hindi ko na kayang mapanatili ang balanse, naging isang parang hayop na lamang ako, na may hindi mapigil ang pagnanasa para sa pagkawasak.
Ipinakita na may mga napakaraming halimaw ang gustong kumawala sa katawan ng Kaiju number 9 na ikinatakot ng ating bida na si Habino Kafka. Sinabi ni Kafka sa kanyang isipan na ito na siguro ang sinasabi ni Mina sa akin noon na may hindi mabilang na halimaw ang nasa kanyang loob. Anong klaseng nilalang siya? Sa kinatatayuan ng Kaiju number 8 ay may biglang malakas na pagyanig ang nangyayari sa kanyang paligid, at ang kanyang inaapakan ay unti-unting gumuguho habang ang mga bangkay ng mga samurai ay nagsisilaglagan. Labis ang pangamba ang naramdaman ng Kaiju number 8 habang may inaalala ito ng isang bagay na katulad ng nakikita at nangyayari sa kanyang kapaligiran. Ang pader na nasa kanyang harapan ay nagkakaroon ng butas habang naalala na ng ating bida kung ano ang tawag dito. May isang napakalaking halimaw ang lumabas sa kanyang harapan na may iba't ibang ulo ng kaiju habang sinabi ni Habino Kafka na ito ay ang Meireki era Mega Monster. Ang maskara na nakita ni Habino Kafka kanina na pamilyar sa kanya ay nanggaling sa panahon ng Meireki, at ito ay ang suot na maskara ng mga samurai na nasa kanyang paligid. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan kung saan ipinakita si Captain Ashiro Mina na gulat sa kanyang nakita. Isinigaw ng kapitan ang pangalan ni Kafka dahil labis ang pangambang nadama nito sa kanyang nasaksihan. Ang nakita ni Captain Ashiro Mina ay si Habino Kafka na buhat-buhat ng Kaiju number 9 at ang mga halimaw na gustong lumabas sa kanyang katawan ay binutis ang dibdib ng ating bida. Dito na natatapos ang chapter 113 ng Kaiju number 8. Mukhang tuluyan ng natalo ang Kaiju number 9, ngunit ang mga halimaw na nasa kanyang loob ng katawan ay patuloy na nabubuhay, at ngayong nasira na ang kanyang core, ay nagkaroon na ng pagkakataon ang mga ito upang makalabas at muling maghasik ng kaguluhan sa mundo ng mga tao. Mukhang ang nais ipahiwatig ng Kaiju number 9 ay muling mauulit ang trahedyang nangyari sa nakaraan noong Meireki era. Ano na kaya ang mangyayari sa ating bida na si Habino Kafka? Kung sakali mang makaligtas ito sa pag-atake, ay tiyak na ubos na ang kanyang oras sa pagkontrol ng kanyang berserk mode, at maaaring ang humarap sa Mega Monster ay ang halimaw na nasa kanyang loob ng katawan. Base sa aking pagre-research, ang Meireki era sa Japan ay isang trahedya noon ika-1657 at tinawag itong Great Fire of Meireki. Ito ay isang sakuna na malawakang sunog na tumagal ng 3 araw at sinira ang malaking bahagi ng lungsod ng Japan at nagdulot ng libo-libong pagkamatay at malaking pagkasira ng mga ari-arian. Nga pala, ang petsa kung kailan ilalabas ang susunod na chapter ng Kaiju number 8 ay sa September 13 at ito na daw ang huling chapter para sa arc na ito. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!